Sa Panginoon, na alam naman natin, we are living on the last day. Kailangan natin mga kapatid na maging magpakatatag sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sa kabilang lahat ng mga pagsubok, mga trials, at hindi po yun na magiging saniudelan para ito tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kung ating Panginoon during His day ay napagtagumpayan niya, and I'm hoping also in the last day, as Isano Van revealed in the last day, we are also immortal conqueror. Makukungkir natin lahat ng mga bagay. Kung walang trials mga kapatid, wala rin sigurong saya, sigla, ipagpakan natin sa buhay. Natural lang siguro na mayroong mga pagsubok. Pagtagumpayan naman natin ay napakasaya naman at napakasarap. Natural lang sa isang tunay na Kristiyano ang mapagdaanan lahat ng mga pagsubok na yan. Pero still standing, moving forward ahead. Patuloy pa rin tayo sa gawain ng ating Panginoon. Patuloy tayo sa gampanin na ginagampanan natin sa ating Panginoon. So, bago tayo dumako sa awitin, sa masayang awitin ng ating Panginoon, let us welcome the presence of the Holy Spirit. Lord God, maraming salamat po sa mga oras na ito, sa iyong presensya, Panginoon. Ikaw nawa, Panginoon, magbigay sa amin ng kagalakan, ng kalakasan na pumumula sa iyo. Welcome namin, Panginoon, ang iyong presensya sa mga oras na ito. Na ikaw po ang sayang manguna palagi, Panginoon. Bigay niyo po ang bawat isa sa amin sa iyong likuran. Lalong-lalo na, Panginoon, ang magiging tagpagsalita mo sa mga oras na ito. Bigyan niyo po siya, Panginoon, ng sapat na lakas at unawa na nagmumula sa iyo. You are the great teacher, Lord God. At kami naniniwala, Panginoon, na ikaw po ang aming dakilang guro sa oras na ito. At ikaw din, Panginoon, ang siyang magpuprovide ng lahat ng aming pangailangan sa natural, spiritual aspect, Panginoon. You are the great provider, Lord God. Ikaw po ang dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang dakilang Diyos na magagamot. Gamutin niyo po, Panginoon, ang masakit karamdaman na mayroon ng bawat sa amin. Patuloy niyo po gabayan, ingatan ang aming mga mahal sa buhay. Ganon din po, Panginoon, ang aming mga kapwa-lingkod na ginamit mo, Panginoon, sa huling kapanahon namin. Your living episode, Lord God. Ikaw nawa, Panginoon, ang siyang patuloy na mag-ingat, magabay sa bawat sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy niyong pag-iingat sa bawat sa amin, Panginoon, na ginamit mo na mangaral, magturo ng iyong salita sa huling kapanahunan. Maraming salamat, Panginoon. Kung wala ang iyong presensya, Panginoon, ay wala rin kami, Panginoon. Walang saysay ang aming paglilingkod sa iyo. Kung hindi namin nalalaman kung ano ang aming kalagayan, kung hindi namin alam kung sino kami. Maraming salamat, Panginoon. At ikaw po, Panginoon, ang patuloy na nagbukas ng unawa ng aming kaisipan na malaman namin ang buong katotohanan na sa iyo kami nanggaling, Panginoon. Ikaw po ang aming totoong Diyos na aming sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, at ikaw po, Panginoon, patuloy na mag-provide, magdala ng mga kaluluwa dito sa lugar na ito. At ikaw ang tanging nakakaalam kung sino-sino ang para sa iyo. Panginoon, patuloy niyo po, Panginoon, na patatagin ang bawat sa amin, lalo-lalo na rin, Panginoon, ang aking kapwa-lingkod na si Pastor Norfield, Panginoon, at kanyang pamilya. Patuloy niyo po siya pong ingatan, gabayan sa kanyang pangangaral, sa kanyang trabaho, Panginoon. Ingatan mo po, Panginoon, ang kanyang pamilya. Ganon din po, Panginoon, ang aking pamilya, Panginoon. Ingatan niyo po kami. Patuloy niyo po supply sa bawat sa amin na iyong lingkod. Siksik-biklik po pa na pagpagpala na nagmumula sa iyo. Ako'y naniniwala, Panginoon, na hindi lamang sa tinapay o pagkain na buhay isang tao, kundi sa bawat salita mo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa aming ihandog na awitin para sa iyo.
ito'y binibigay namin sa iyo, Panginoon, bilang awitin sa panlangit ay nagmumula sa aming mga puso, Lord God. Gawnawa, Panginoon, na patuloy na magbigay sigla. At we welcome you, Lord, your presence in the midst of us, Lord God. Na ikaw patuloy na, Panginoon, na magbigay sa amin ng kalakasan sa natural spiritual na Panginoon, maraming salamat kung ano po, Panginoon, ang nagawa namin na hindi maganda, Panginoon, ang aming kahinaan. Ikaw po ang patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan. Maraming salamat, Panginoon, at ikaw din, Panginoon, ang patuloy na magbigay ng inspirasyon din sa aming mga mahal sa buhay. Naway palambutin niyo, Panginoon, ang kanilang mga puso at sa kanilang isipan. Ikaw nawa, Panginoon, ang siyang gumawa ng hakbang. At ikaw din, Panginoon, ang gumawa ng hakbang na gumamit ng ibang tao, instrumento para sila po, Panginoon, ay magbalik loob sa iyong purong salita sa uling kapanahon. Touch their heart, Lord God. Make it soft, Lord. Naway palambutin nila kanilang puso, buksan kanilang isipan, na once na marinig nilang yung tinig sa pamamagitan ng iyong nobya, Panginoon. Your voice, Lord God, in the last day. Maraming salamat, Panginoon. At alam ko po, you have already granted my prayer. And ask it, Lord, in the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Everybody say, Amen. Praise the Lord. At dadako tayo, mga kapatid, sa waitin natin ng I Surrender All, page 25. Kasi I Surrender All. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I surrender all. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. All to Jesus I surrender. Humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. All to Jesus. All to Jesus I surrender. Make me Savior, holy time. Let me feel the Holy Spirit. Truly know that thou art mine. I surrender all. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. All to Jesus. All to Jesus I surrender, Lord, I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power,
blessing fall on me. I surrender all. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. All to Jesus I surrender. Now I feel the sacred flame. Oh, the joy of full salvation. Glory, glory to His name. I surrender all. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Praise be to God. We surrender all to Jesus. Amen. Susuko natin lahat sa ating Panginoon sa Kristo, lahat ng bagay sa ating buhay, mga kapatid. Hallelujah. Napakasarap mawit sa ating Panginoon. Okay? Let us sing Fill My Way with Love. Hallelujah. Let me walk, blessed Lord, in the way of God, leading straight to the land above, giving cheer everywhere to this sad and alone. Fill my way every day with love. Fill my way. Fill my way every day with love. As I walk with the heavenly dove, let me go all the while with a song and a smile. Fill my way every day with love. Keep me close to the side of my Savior and guide. Let me never in darkness rule. Keep my path free from wrath and my soul satisfied. Fill my way every day with love. Fill my way. Fill my way every day with love. Hallelujah. As I walk with the heavenly dove, let me go all the while with a song and a smile. Fill my way every day with love. Soon the race will be over and after no more. But abide in my home above. Let me sing, blessed King, all the way to the shore. Fill my way every day with love. Fill my way. Fill my way every day with love, Lord. As I walk with the heavenly dove, let me go all the while with a song and a smile. Fill my way every day with love. Thank you, Lord. Hallelujah. Fill my way with love.
Sige pa tayo na sabang awitin sa ating Panginoon. Praise the Lord. What a day that will be. Page 204. Amen. Pakuha tayo mga kapatid. Amen. Okay. There's coming a day when no heartache shall come. No more clouds in the sky. No more tears to kiss the eye. All these things forevermore. On that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. What a day that will be, when my Jesus I shall see, and I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. No sorrow there, no more burdens to bear, no more sickness, no pain, no more parting over there, and forever I will live with the one who died for me. What a day, glorious day that will be. Chorus, what a day. What a day that will be, when my Jesus shall I see, and I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. Hallelujah. Praise the Lord. In His time, Lord, lasing in His time. Kuha nyo na mga kapatid, page 33. Okay na? Amen? Okay? Na? In His time, in His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day as You're teaching me Your way, that we do just what You say in Your time. In Your time. In Your time.
You make all things beautiful in your time. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you. I love you in your time. In your time. In your time. You make all things beautiful in your time. Lord, my life to you I bring. Each song I have to sing be to you a lovely thing in your time. Praise the Lord. Hallelujah. Tanging alay ko. Page 75. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Ako'y ibig mo ang inyong ang tanging alay ko sa'yo aking Ama ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya na mapapalo. Mamaling iyak, bigintong pinubos ang aking dalangin, O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang Ama, wala nang iba pa akong ibigin. Di ko akalain ako ay bigyang pansin. Ang taong tulad ko di dapat mahalin. Ang tanging alay ko, ang tanging alay ko sa'yo aking Ama ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya na mapagkakaloob. Mamahalin iyan, bigintong pinubos ang aking dalangin, O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Aking hinihintay yung pagbabalik, Jesus, ang makapiling ka, kagalakang lubos. Ang tanging alay ko, ang tanging alay ko
kayo aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya na mapapagkaloob. Mamaling iyas, may gintong tinubog, ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang anging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa. Salamat, God, sa ating Panginoon. Nakakasarap makasibigay ulit sa ating Panginoon. Ano? So, bago tayo lumako sa salita ng ating Panginoon, kaya sinong gustong magbigay awitin o patutuo sa ating Panginoon sa mga oras na ito, kaya malayang sa harapan. Okay, si Sister Jennifer, palakpakan natin ang ating Panginoon. Salamat ako sa Panginoon. Lord. Salamat ako, Lord, na nakasabi ng gawain dito sa lakay. Glory. Nakakagalak na makadalo ng ganito dahil nakapagbigay ng kalakasan bilang isang mananampalataya. Papasalamat rin ako sa Panginoon na sa kagalingan na pinagkaloob ko sa akin. Hingi rin ako ng tawad kung ano man ako na pagpipila at pagkakama rin na gawa sa akin. Salamat, Panginoon, sa pagpili mo at sa mensahe na siyang nagbibigay ng kalakasan. Amen. Bilang pasasalamat ay nais ko mag-alay ng awitin ng Blessed Assurance. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Here of salvation, foretaste of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, praising my Savior all day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture, now first of my sight, angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. Oh, my Savior, I'm happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. Lord. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Praise the Lord. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa Sister Jennifer sa kanilang awitin, panalangin sa ating Panginoon, sa pagtuo, at
sa patotoo mga kapatid ay isa rin yan sa mga inspirasyon namin bilang mga tagapagturo, mga ngaral ng salita ng Diyos. Kasi yan din ang naging kalakasan din namin sa aming pangaral, sa mga patutuong binibigay ninyo sa ating Panginoon ay yan din ang sisilbing kalakasan sa amin. Na lalo kaming magpatuloy, mangaral sa salita ng Panginoon para sa ikaliligtas. Kasi wala namang matuwid sa bawat sa atin, kundi ang Diyos lamang is the righteous one, the most holy one, the only one true God. Kasi kung wala ating Panginoon, ang biyaya na ating Panginoon ay natitiyak walang maliligtas talaga. So we do believe with all our hearts, we are saved by the grace of God. God is so gracious. Kaya nga until now, mga kapatid, the grace of God was still here, trying to look for the lost one, yung the last predestinated seed of God. We moving forward na nun, kaya nga patuloy tayo sa pangangaral, sa pag-ahasik ng salita ng Diyos, na kung sino man ang last predestinated seed of God na yan, sino man tao na yan, ay hindi natin alam, kundi ang Diyos lamang nakakaalam. So ang trabaho natin mga kapatid ay mag-asik, humayo kung saan man. So personally mga kapatid, sa aking buhay, sa posisyon na pinigay sa akin ating Panginoon, ay sadyang napakahirap talaga mga kapatid. Pero sa anumang hirap mga kapatid, ay papatuloy pa rin ako. Alam ko kung gaano man katipot hanggang nga ay ang patutunguhan naman ay ang lugar ng ating Panginoon. Diba? Kaya nga patuloy lang tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Huwag tayong mapanghinaan. Kasi kuminsan, bilang isang tao talaga, nakatagama tayo ng panghihina din sa ating buhay. Pero pag naisip natin yung kapikalaan ng ating Panginoon, yung kabutihan na binigay niya sa atin, yung biyayang binigay niya sa atin, eternal life, yung mga promises, yung mga pangalan, yun ang nagsisilbing kalakasan din sa atin. Na we have to wake up. May mga tinatawag na wake up call. Kaya nga ang Diyos ay gumagamit ng tao, mga kapatid, para magising din tayo sa katotohanan. Na once na mapakinggan ng isang tao yung katotohanan na yan, and that truth shall set him free. So, walang ibang truth mga kapatid, kundi ang banal na salita ng Diyos, yung purong salita na ang Diyos ay muling nagpadala, bumalik ang ating Panginoon ng spirit form in a many-membered body, reformed to Christ, isa na bang bibig in the last day. So, we do believe mga kapatid na Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. That is under Hebrews chapter 13 verse 8. Kaya, the message of God always runs in continuity. Nagpapatuloy po mga kapatid ang salita ng ating Panginoon. Kung ano yung programa niya noon, ngayon ay gayon din mga kapatid. Hindi po nagbabago ating Panginoon. So sa mga oras na ito mga kapatid, ay hindi po ang mga ngaral, tutulong sa inyo. Walang iba po ang ating kapatid, ating kapwa-pastor na rin doon sa Ligaw. Kasama niya ang kanyang asawa, sister wife niya, Sister Jennifer. Kaya siya po ang ating tagapagturo sa oras na ito. At siya po ang ating speaker. Bigyan natin siya ng sapat na oras at panahon na ating kapatid sa pananampalataya. Siya din yung aking kapatid. Siya yung tumutulong din mga kapatid. Si Pastor Nopel dito sa Barangay Lakag. Malaking salamat ko din sa kanya mga kapatid. Sa malaking tulong, bahagi niya rin sa mga ginagampanan ko dito. At saka kuminsan mga kapatid, nung last Sunday, gusto ko rin paabot sa inyo kuminsan, pag walang gawain dito, ay nagkaroon din ng problema mga kapatid na ako'y nagpapasalamat kahit hindi kami nakagawa ng gawain ng last Sunday. Yung isa kong trabador ay nagka-problema at dinala namin sa hospital at sa biyaya naman ng Diyos, by the grace of God, magaling na po siya. At I'm very thankful
na siguro kung wala ang presensya ng ating Panginoon, iwan ko lang, baka namatay na yung sa ating labado. Kasi nakatwasan yung pako at titano, bubuti na lang at naagapan. Dahil kung hindi, mga kapatid, ay sigurado ko, hindi ko alam. Baka hiram na buhay. Diba? So, ako'y naniniwala mga kapatid na isa din ito sa mga obstacle, na nawa, bigyan pa ako ng ating Panginoon ng sapat na lakas. Yung heart desire ko na matapos yung tinatayo kong bahay sambahan para sa ating Panginoon para maging maganda, maging yung bang komportable tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Iunin-unin ng ating Panginoon yung mga kaluluwa para sa Kanya. Na sa mga naging experience ko, mga kapatid, sa ministry ginagampanan sa ating Panginoon ay hindi po ganun kadali. Mahirap po tayo. Pero sa tulong ng ating Panginoon ay alam ko po, God is always on our side. Na nariyan po siya sa ating tabi. He will always comfort us. He will never let us. Diba? Laging nandyan ating Panginoon. Alam ko po na hindi tayo niya pinababayaan. Na hindi naman tayo bibigyan ng ating Panginoon ng mga ganong mga problema na hindi natin kayang gampanan o bigyan ng solusyon. So, always I give thanks to the Lord na maraming salamat. Binibigyan pa rin niya ako ng wisdom na kung anong dapat kong gawin. Sa Kanya lang ako nananalig. Sa Kanya lang ako umaasa. Kasi kung sa tao tayo mga kapatid umasa ay wala talagang pag-asa. Only God. Amen? Ang Diyos lamang, doon tayo. Siya nagbibigay sa atin ng source, lahat ng source na kailangan natin. Kaya nga, kuminsan ako'y nagpapasalamat talaga. Maraming salamat sa ating Panginoon. Lagi siya din na gumagamit ng tao na magpo-provide ng ating pangailangan sa ating pangangaral ng salita ng Diyos na yung heart desire ko, alam naman natin Panginoon siya nakakalam ko ng heart desire ng bawat sa atin. So, ako rin ay nagpapasalamat sa lahat-lahat na ginamit ng ating Panginoon sa ministry yung ginagampanan ko. At sa oras na ito, ay binabalik ko lahat ng pupuri at pasalamat sa ating Panginoon at binibigay ko na rin ang pulpitong ito sa ating kapatid na si Pastor Norquel. Pastor Norquel, welcome. Palakpakan natin ating Panginoon. God bless. Praise God. Amen. Praise the Lord. Ilang araw tuloy-tuloy malakas na pag-ulan. Kala ko nga lulubog na naman yung mga lugar na bahain pero hindi naman pinahintulutan ng Panginoon dahil nung mga nakaraang araw parang nag-flashback sa akin yung experience ko last year nung natrap ako. Almost kalahating buwan sobra Baha. doon sa San Fernando yun sa Plaza Libmanan pa ako. Nung nakaraang araw naman tuloy-tuloy naman yung ulan ko, delikado na naman. Kalagayan na pag mapagmasdan mo yung nature, yung mga sakuna, yung pagtawag dito, mga kanyang weather condition, pabago-bago, napakasimpleng mag-conclude. Madaling makapag-conclude na struggle pa lang talaga. Nag-i-struggling even yung kalagayan ng mundo. So, kung nag-i-struggle pa rin, may bagay na
sumisigaw na hinihintay pa natin ang maganap. Tama. Isang bagay ng yun, walang iba kundi yun yung remedy sa lahat ng kaguluhan. Tama. Yun yung most exciting na moment na hinihintay ng Bride of Christ. Amen. Yung makalipat. Bakit Glory. kung hindi tayo makakalipat, hindi tayo kontento sa ganitong kalagayan? Tama. Ika nga, makamtan mo yung lahat ng yaman, Mm. naandyan naman yung flesh and blood. Love pa rin. Walang benefit Tama. personally sa bawat individual na magtatagal. Tama. Palipas oras lang, masaya ka, maybe this day, the other day, sa mga susunod. Pero sa mga darating pang kaarawan, wala nang assurance Tama. kung hanggang kailan itatagal. Yung pera, nauubos, kung hindi man mauubos sa dami ng kung sakali meron kang yaman, yung buhay mo naman hanggang kailan tatagal. Tama. Pag That's ang right. striking death ngayon, Mm. ay tignan mo yung mga celebrity, Tama. masasarap yung kinakain, maganda yung mga kalagayan, pero makita mo yung mga uri ng sakit na Mayroon sila. mga dumapo, Tama. like for example kay Chris Aquino, no? Na isa sa kanyang din na tao, pero Celebrity. makita mo, hindi rin madala ng pera na maremedyohan yung ganoong mga kalagayan. Tama. Kaya lubos ang kagalakan natin, wala man tayo ng mga bagay ng ganoon. Sabi ko nga, ang tanging nagbibigay ng sigla sa buhay ng Bride of Christ, yung word. Tama. That's right. Glory. Yung previous weeks, di rin kami makadalo, di rin magkaroon ng gawain kasi very busy. Mga nakaraang week naman, schedule kami na yung mga big boss namin na sa pinagkatrabahuan, sabi darating, magkakaroon ng BM's meeting, yung mga manager ng company. Kasi grabe yung preparation namin din. Nung Sabado pa lang, todo-todo yung pagpapalinis ng mga opisina, ng branch na kami yung magiging host. And then, nung pagdating ng linggo, nag-aantay kami, biglang cancel. Alas, nakuha na eh. Sabi ko, hindi natuloy yung gawain dahil naghihintay ng meeting. Pero, syempre, sa lagay ng panahon, yun yung nakakapag-hadlang. Tapos, tuloy-tuloy, sabi ko, ginagawa ng paraan ng Panginoon na pati nga yung Sabado ng mga nakaraan, malaman sa atin kung anong kalagayan, depende sa leading ng Panginoon. Baka makabalik yung pag-iikot ko uli, makarating ko yung naga. Yun yung in-inspire sa akin dahil nawala yung pasok ko ng Saturday. Ilang Sabado rin yung pinalipas, pinawid na naman. Although maganda yung kalagayan dahil ito na yung previous binabanggit ko. Kontrata na lang yung kulang magpa-materialize na another promotion. Kahapon na sinubukan na as part ng training dahil trainee ako bilang AMT na tinatawag. Ako yung na-assign magpa-release ng Legazpi and Tabaco branch. Yung hindi maganda doon, dahil yung imbis na yung Sabado wala na akong pasok, nagkaroon uli ako ng pasok. Kaya medyo bumibigat yung responsibilidad. Sabi ko nga, hindi po pwede maging kadahilanan yan kung sa amin, sa trabaho namin, kung ano yung commitment mo sa loan mo dahil money matter yung kuwan, microfinancing, hindi mo po pwedeng walang dahilan para hindi mo magampanan yung responsibilidad mo. Kaya sa akin naman, ganoon din sa spiritual. Yung commitment natin magpagamit sa Panginoon ay hindi po pwedeng ano pa mang bagay ay maging kahadlangan. Tama. Kaya kanina, sabi ko kay Sister Jennifer, kung maganda yung panahon
panahon, walang dahilan na hindi tayo bumisita kung wala din kaabalaan ng kapatid Kabanata. Praise God. And all is well. Ito yung kagalakan natin. At I believe naman na yung mga bagay nang yan, ini-extend lang ng Panginoon sa atin na dito pa lang, hindi man lahat ng bagay puro kahirapan. Tama. Binibigyan din tayo ng pagkakataon na i-enjoy natin, Tama. especially yung authority. That's No, right. the authority like the other days. No, sabi nga, ito in short testimony, yung pusa, yung anong tawag dito, yung kuting, yung kuting na alaga namin, yung malaki na nagkaroon ng tatlo ba yun? Namatay lahat. Si Stephen nakapulot ng isa, idinagdag yun, bali 4, natira yun. Di isa na lang yung natira. Hindi mo nabubuhayan ng kuting yung pusa na yun. Expected namin mabubuhay yun dahil hindi galing sa kanya. Sa hindi naman inaasahang pagkakataon, naapakan nung bunso kong anak sa ulo mismo, sa ulo, on the spot, parang kung sa tao nagkaroon ng hemorrhage dahil dito maga kaagad yung ulo niya, then dugo lumabas sa ilong, na nangisay na. And usually naka-experience na kami ng mga ganoon na may alagang ganoon. Minuto lang matagal na yung oras na hindi mamatay. Pero napamahal sa amin, palit-palitan kami si Jennifer. Ako kinuha ko, sabi ko, taimtim, pinag-pray ko. Pinag-pray ko. Naalala ko yung patutuo ni Brother Branham sa isda. Patay na isda. Patay, lumutang na. Umana, wala ng buhay. Sa pamamagitan ng panalangin, yung faith na talagang naandun yung authority to speak the word, and it come into existence. Na-revive yung pusa. Praise the Lord. Tutuusin, napaka-imposible. Dahil sabi ko nga, maraming buwan na, pag gano'n, dumugo na, tapos wala nga, parang bali na yung buwan. Balik yung pusa, yung buhay niya na hindi tuluyan na lagot yung hininga niya. Ganun pa man, yung mata, pikit na, tapos yung ulo talaga, hindi niya maigalaw. Unat yung paa, hindi na may itlog, hindi na siya makagalaw. Nung in-extend ng Panginoon yung buhay, gawa ng gusto namin na talagang maitawid yung kanyang buhay, nandyan na, sabi ko, mabubuhay itong kuting na ito. Hindi pinagtyagaan namin na yung pang-inject, yung gatas, na isurvive ng mga ilang araw. Hindi, we are very thankful sa Panginoon na ganoon yung kalagayan. At least naipakita yung kapangyarihan ng bride, yung authority. At the end of the day, namatay din. Pero ganoon ang buhay. Ang isang bagay lang, sabi nga, di ba yung warning din judgment, may patutuo din yung ating kapatid. Pinito niya si Brother Branham. May isang buntis ata. So, ito ay introduction lang, no? Para mas lalong magbigay kalakasan na yung buntis pa yun, hindi ako nagkakamali, ay pinag-pray. Tapos, nabuhay. Pero di rin nagtagal, namatay. So, parang nagtampo si Brother Branham. Bakit, Lord?
dahilan na hindi mabuhay dahil pinag-iinaan yung pananampalataya. Eh yun pala mga kapatid, ang purpose ng Panginoon na minsan na iyon nalunod. At nung nalunod na iyon, dapat patay na siya. And then, kumbaga sa kontrata, finish contract na, nagkaroon pa ng extension. So, another pa na extension. Kaya, kapag hindi mo maintindihan yung programa ng Panginoon, hindi mo ma-appreciate. Binigyan na pala ng extension. Ganon din yung puting nakuha namin. Wala na, sabi ko nung pinalita sa akin ng asawa ko bago ako makauwi. Salamat tayo, sinabi mo sa akin na di pa ako nakakauwi dahil pag uwi ko parati kong kinicheckin na para hindi naman ako lubos na malungkot. Dahil yun nga, alam naman natin yung feelings ng talagang pag-alaga mo, no? Nawawala. Kahit mga hayop yan. Mas maganda yung hayop na totoo kaysa yung tao na hayop. Kaya minamahal natin yung mga totoong hayop. Huwag lang yung hayop-hayupan. Dahil mahirap yun. Mahirap yung taong hayop. Yung taong hayop. Kaya sabi ko, in God nothing is impossible. Tama. That's right. Dito pa lang, ibinigay na ng Panginoon yung, sabi ko, hindi na basta-basta authority to speak the word na gaganap. Tama. Minsan nga yung nasa isip mo pa lang, hindi pa lang sinasalita. Di ba? Totoo yan. Tama. Pumasok lang sa isip mo at pinakita ng Panginoon na mangyayari. Di mo man na-express. Nangyari. Tama yan. Kaya, minsan nagre-regret ka pa, bakit hindi ko na ikwento sa iyo? Pinakita na ng Panginoon na mangyayari. O di, napakadakila ng kalagayan. Nung dakila ang Panginoon, siyempre, ang Panginoon na nasa nobya ni Cristo, greater is He that is in you than in the world. Kaya, walang limit. You don't have to limit the power. Tama. Kasi pag sinabing before, ganoon bagay yung parang pananaw na natin na God having or Jesus Christ having the Spirit without measure, but we had it with measure. Parang nalilimitahan tayo Tama naman, may quote na mga ganoon. Pero proper placing. Pag tinignan mo, yung tao talagang oo. Pero kapag ang Diyos ang nag-perform sa iyo, without measure yan. At yung Diyos na nasa iyo yun, hindi somewhere else, di ba? Hindi kung nasaan lang. Ibig sabihin, huwag mong limitahan yung mga bagay na kaya mo. Dahil alam mo na hindi ka malilimitahan. Kung minsan, parang ang gagawin ng diablo, sige nga, i-test kita, ay hindi tayo clown para patulan ng mga bagay na. May programa ang Panginoon. Hindi tayo lalabas doon sa program. According to His program, according to His word. And then, lahat ng bagay nang yan may time and season. Kaya yung bagay na hindi napapanahon, hindi rin naman natin po pwedeng gawin. Pero potentially, nasa atin na yan. Yes. Wow, di ba? Nagkaroon na ng, kumbaga, hindi ka na simpleng, sabi nga, yung first birth mo, kung mess ito, yung second birth mo, hindi na. You become a supernatural. Nalaman mo na hindi ka tagalupa. Yes. Kumbaga, dati akala mo manok ka Yung itlog na agila na isinama sa walang manok. Manok, pinalimliman sa inahin. Inahin na manok. Nung napisa, akala niya manok siya, pero hindi pala. Yung seed of representation niya, agila. Kaya hindi siya po pwedeng maging manok. Kahit balahibuan mo ng manok, makikulay ka sa manok, umasta ka na parang manok, hindi, parang nakakahiya. Nahihiya ka isipin mo, yung buka, enjoy yung manok, pero siya, nakakahiya to. Hindi ako nag-i-enjoy na ganito. Nung sumigaw yung Mother Eagle,
O di, doon niya na-recognize. Kaya, ganun din sa kalagayan natin. Tama. Ito na yung panahon na tingin ko, gaano man natin sabihin na malapit na, kung matagal pa, okay lang. Oo. Pero sa atin, nakikita natin malapit na. No? Kung sa iba naman, sabi nito malapit na. Kaya ngayong iba, ayaw na eh. Ayaw nang maghintay dahil natagalan na eh. Sabi nga nila, yung iba niya, mga pumanaw na. Yung iba, nagkatiso dahil yung tungkol sa mga expression na it won't be long, will be going home. Diba? Darating na ang ating Panginoon. Pero tayo, isang bagay kasi yun para sa atin na napaka-espesyal. Kaya kung hindi man, sabi nga ni Brother Branham, hindi ko man abutan, dumating man siya bukas o kung wala na ako, hindi pa rin mababago yung kalagayan. Talagang darating siya. Yung iba gustong baguhin eh. Dahil ikaan niya, yung mga naghintay, walang dumating. Isipin mo, tama, may 7 watches, no? Yung first watch, doon pa lang naghihintay na sila. Walang dumating. Second watch, ganun pa rin. Third hanggang 6 to 7. Si Satan tuwang-tuwa dahil maraming nabigo sa inaakala ni Satan. Bigo kayo, no? Akala nyo darating, hindi may programa ang Panginoon. Kailangan may completion. Tama. So tayo naman ay nabubuhay sa kaarawan na kung saan tayo yung kakompletuhan. Tama. Kaya hindi tayo mabibigo na dito sa kaarawan na ito. Sabi nga, hindi ito matatapos na panahon na ito, ang huling kaarawan. Tama. Dahil wala nang ibang age to come. Yes. Na hindi darating ang Panginoon. That's right. No? Kung hindi dumating sa kanila, for sure dito sa panahon ng huling kapanahonan na. Yes. Maswerte tayo dahil sila hindi nasa huling kapanahonan, kaya hindi rin sila nabigo. They know na may message in their hour, na-recognize nila yun, at yun yung nagbigay sa kanila ng kapahayagan. Tama. Yun yung nagdala din sa kanila sa tamang kalagayan. Tama. May properly position sila, nakapiposition sila ng Panginoon kung ano yung mensahe na natanggap nila. Pero pagdating sa panahon natin, since ito yung pinakang deceiving, makita mo, di na talaga eh. Even yung mga bagay, nagpapatotoo na worst to worst ang condition. Tama. Pati nito, tulong-tulong pa ngayon yung mga gera kasi isang bagay lang ang nakakapaghadlang dyan. Eh gustong-gusto na rin nilang magyera. Tama. Pero bakit hindi pa talaga matuloy-tuloy yan? Una, nandito pa yung bride. Tama. Eh kung wala na yung bride, ay wala nang rason para hindi sila magyera. No, kaya nakangtaka yung mga tao, lalo yung mga so-called message believer na tinitignan nila, they are still looking for something to happen, like ng gera nangyari, watch Israel. Eh hindi yung pinakang highlights. Tama. Hindi yun yung pinakang spotlight. Nakatutok na yun sa bride of Christ eh. Kailangan mo na siyang maalis sa daan para makabalik yung pinutol. Tama. Pinutulog sa Mainit kong muli. Tama. So sa hapon nito mga kapatid, napakasarap, napakadami ng Panginoon na tayo ay maging may ganung kalagayan. Alam natin kung ano yung bahagi natin na ginagampanan sa uling kapatid. Mayroon na talakay kung may tikipang pagkakataon sa pagkakataon ng Panginoon. Gusto kong share ulit. Dahil masarap pag, kumbaga, akala nila yung 70 weeks ay all about hudo lang. Tama naman. Pero may connection din yun sa kalagayan ng bride. Tama. Bakit? Hindi yan mga kapatid, hindi makakapasok yung Gentile na hindi sila pinutol. Hindi rin makakabalik sila na yung bride ay hindi rin ikukot up muna. Tama. So sa hapong ito,
ay sabayan niyo ako na magbasa ng scriptures sa Book of Daniel chapter 9 verse 24 to 27. Sabi dito, 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to finish the translation and to make an end of sins and to make reconciliation for iniquity and to bring an everlasting righteousness and to seal up the vision and prophecy and to anoint the most holy. Tagalog, 70 linggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsasalangta at upang wakasan ang pagkakasama at upang linisin sa kasabaan, upang dalhan ng walang hanggang katwiran at upang tatakan ang pangitain at ang pangungkula at upang pahiran ang kabanal-banalan. Iwan natin sa verse 25. Know therefore and understand that from the beginning, from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah, the Prince, shall be 7 weeks, and 62 weeks. The street shall be built again, and the wall, even in troublous times. Tagalog, iyong ang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos at isauli at itayo ang Jerusalem na pinahira na prinsipe, magiging 7 sanlinggo at 6 na puro at 2 sanlinggo. Ito'y matatayo uli na may lansangan at kuta sa makatuwid bagay mga panahong mabagabag. Isipin mo yung pagtatayo ng Jerusalem during troublous time, mabagabag. Siguro ng mga time na yun ay hindi tinatayo habang tinatayo muli yung templo, hindi lang pala kung halimbawa o mga gagamitan sa pagko-construct, kung hindi mayroon din sandata. Tama. So ngayon din ganun din yung kalagayan nila diba? And after 62 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself, and the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with a flood, and unto the end of the war desolations are determined. At pagkatapos ng 62 sanlinggo, mahihiwalay ang pinahiran at mawawalan ng anuman at gigibain ang bayan at ang santuaryo ng mga tao. Prinsipe darating at ang wakas niyon ay sa pamamagitan ng baha at hanggang sa wakas ay magkakaroon ng digma. Mga pagkasira ay ipinasya na. Verse 27, last verse. And he shall confirm the covenant with many for 1 week, and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and for the overspeeding of abomination he shall make it desolate, even until the consummation, and that term shall be poured upon the desolate. At pagtitibayin sa Tagalog, niya ang tipan sa marami sa 1 linggo, at sa kalahati ng 1 linggo ng kanyang ipatigil ang hain at ang alay, at sa pakpak ng mga kasuklam ay paroroon ang isang maninira, at hanggang sa wakas ay pagkapasya ay mabubuhos ang puot sa maninira. So, ang Diyos ang magdagdag ng biyaya at pagpapala
sa kanyang salita. Amen. So, 70 weeks are determined upon Daniel's people. No? So, mabuti sa atin, unpredictable. Tama. Kung nagkataon, predicted, bilang din ni Satan. Kasi si Satan kasi, talagang gusto niyang aralin eh. Yun nga lang, may mga bagay na hindi mo talaga makukuha sa pag-aaral. Tama. Kaya si Satan, gaano man siya katalino, ay hindi sa kanya nahayag talaga. Kaya hindi siya makapandaya. Tama. Pag hindi kasi sa iyo hayag yung kaganapan, for sure, madadaya ka. Tama. Mapagkukwentuhan ka, kung pwedeng mapaniwala ka. Kaya maraming ganoon. Isipin mo, I remember nitong part na ito, during ng mga active pa tayo sa ministerial meeting, iba't iba yung katayuan. Ibang latag. Iba-ibang latag, para bagang ang kung may mag-o-observe, sa iisipin, ang gulo ng mga ito. Puro sila end time. No? Lalo kung baguhan, sama mo doon. Puro end time. Pare-parehas may dalang quote. Isang minsayero yung pinaniwalaan. Pero pat hindi magkakasundo yung mga tayo nila. Hindi magpang-abot. Doon lang. Kasi alam mo naman kung nasaan talaga yung vindicated truth, naandun nagpapasaway si Satan. Naandun siya nagpe-penetrate. Hindi naman si Satan mag-penetrate sa mga denomination dahil naipon na niya yan eh. Tama. Sabi niya, okay na. Nakapasok si Satan eh. The day na inipon na yan, ginawa ng denomination, yung organized na pinamumunuan ng tao, wala na yung pangunguna ng Panginoon. Sila ay patay na. Kaya ayaw na ni Satan munang bigyan ng pansin yan. Alam na ni Satan, akin na yan. Kaya dito na ngayon si Satan sa mga so-called end-time message believer. Nasa end-time circle. Di ba napansin natin, maraming iba't ibang tayo, alam natin yung ganoon. Kasi pinahintulutan ng Panginoon na madaya yung mga tao na hindi nakatalaga. Kaya hindi nga ito maituturing na ang magiging basihan mo. May mga tao, ang basihan is siguro paniwalaan ka kapag senior citizen ka na sa message. Sa edad. Yung iba, edad yung basihan. Senior citizen na kaanya, ito siguro, ito yung nasa truth. Dahil through their experience, akala nila okay na. Hindi ganun mga kapatid. There are times kung i-compare natin sa time ni Moses, yung iba, ganun, hindi basihan sa kanila kung isipin mo si Moses, no? Sabi nga nung mga kasama niya, hindi lang yung si Moses ito ang actor. Kami din. Gustong umiksay na nung time ni Moses, hindi lang si Moses yung dapat na ang tawag dito, nangunguna. Nandun si Dathan, si Korah. Pero ang tanong, sino ba yung talagang kinakatagpo ng Panginoon? Tama. Kaya ngayon sa panahon naman natin, they are so insecure. Pag sold out ka sa prophet, sasabihin, hindi lang si Brother Branham. May fivefold na. Di ba yun yung mga banat na gusto nilang ipasok. Una, bakit? Ang Diyos ba niya ay hindi nagre-reveal? Oo, tama. Pero ang Diyos ay parating may pattern. At ang pattern ng Panginoon, kung ano yung sa umpisa, hindi nagbabago. Tama. Kung ang kaparaanan niya ay sa pamamagitan ng authenticated messenger na tinatawag na major prophet, ganun pa rin hanggang dulo. Tama. Kaya
sumasablay eh. Tignan mo, maraming kinukuhang aralin. Yung kasihan nila, si Brother Branham, kailan lang yan eh. Before Brother Branham, maraming theologian, scholar. Eh, si Brother Branham niya ay nag-copy-paste lang ng mga ibang katuruan. Naging collective revelation sa isang banda, mga kapatid, tama. One side, the other side. Okay, may naman tayo. Pero may part din na yung sinabi ni Brother Branham, like ganito, yung pagiging grandchildren, sabi niya, I don't believe that God has a grandchildren. Bakit? Ang Diyos lamang, mga kapatid, ay only meron siyang sons and daughters of God. Ibig sabihin, yung mga anak natin, pagdating sa inheritance, hindi sila nakalevel bilang apo. Sabi niya ay copied the statement o yung puro o paniniwala ni David Douglas. Bakit? Hindi naman ibig sabihin ni Brother Branham na parang kopya-kopya siya. Dahil alam niya na tama yung ganung katuruan. Sa madaling sabi, only sons and daughters of God, yung mga anak natin, seeing na the same seed, the same nature, the same representation ang naandyan, galing lahat sa Panginoon. Considering sila ay sons and daughters of God din. Tama. Hindi sila po pwedeng bumaba na maging apo O maging walang low level na. grandchildren. We are all sons and daughters of God. Tama. Ganun, tama yun. Kaya kinopya ni Brother Branham dahil reveal sa kanya yung tama. Hindi niya kumopyahin na hindi niya alam yung tama. Pero tingnan mo, pagdating ng mga bagay na na-adapt niya, nakaturuan, nakolekta niya, na bago pa dumating yung fullness na pagkaunawa, yung infallibility sa kanya, lahat yun kinailangan ituwid. May correction. Mayroon talagang kaparaanan ng Panginoon. Tama. Kung hindi maitutuwid, magiging liable. Pananagutan ni Brother Branham yan sa takdang panahon. Kaya, yung mga tao na hindi sold out sa propeta, ay hindi yan pananagutan ng ating propeta dahil hindi siya. Sabi nga, sino ang mga taong ito? Are they all Branham? Hindi naman. Doon sa vision o sa experience niya nung translation behind the time. Tama. Are they all Branham? Hindi. Sabi nung isang matanda noon, when I was on earth, I was 90 years old when you win me to Christ. Tama. O di, ganoon. Nung naniwala tayo, isipin mo, yun, kung katandaan, 90 years old na-convert. O di, ikaw, halimbawa, nakatanggap ka ng message at the age ng minor age, may 90 years old, parehas yung natanggap nyo. Tama. So, hindi basihan yung edad. Diba? Tama. Kaya, yan ay sa programa na lahat ng Panginoon. Tama. So, ngayon dito, yung gusto kong i-emphasize ko na pag sinabing 70 weeks, hindi ito yung normal or literal na 70 na linggo. No? Eh, as I said na kanina, na iba-iba yung katuruan dito. Yung iba ay gustong paniwalaan na bahagi. Ayaw na nila na 70 weeks na ito. Bakit? Wala nang hinihintay. Tama naman. Saan mo pa ipoposisyon kung may 3.5 years or kalahating 3.5 years or isang 7 years pa ang natitira kung wala ka nang hinihintay. Wala nang resurrection physically. So, very questionable yung mga ganoong kapahayagan. Nagdadala ng kalituhan, pero sa kanilang kalagayan, dahil sila ay nasa strong delusion ni Satan, nagre-rejoice sila. Sipin mo, ang mga sila pa ngayon yung parang ang dating ang yayabang. Bakit?
i-accuse ngayon yung mga totoong mananampalataya, they are left behind. Ayuan niya ay left behind na. Kakantsawan ka pa. Eh yung totoong mananampalataya naman, simple lang yan. Dahil revealed sa iyo kung ano ka, ano yung panahon mo, Tama. wala nang question mark sa iyo. So, therefore, hindi ka na mauuga sa iba-ibang kapahayagan. Kaya sabi nga ni Brother Branham, it was the apostle who wrote first, the original. Diba? Kaya, that original, ito, ganito, walang ganoong itinuro. Basahin mo yung mga kasulatan sa New Testament. Wala ka naman breaking na makita na itinuro ni Paul. Kaya hindi rin ito babangga sa itinuro ng apostol. Kasi nga, kung mapapansin natin doon sa first part ng scripture na binasa kanina natin, yung seal up the vision and prophecy, ibig sabihin, bakit? May selyo yun na nakatalaga lang na ito ay ihayag pagdating ng seventh angel. Nakalagay sa gampanin niya na in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, all the mystery should be finished. O di yung mga na-seal it up, pagdating ng seventh angel messenger, ihahayag, marireveal. Kaya, ang pinakang key, especially sa mga ganitong aral na maikukonsider na mga vital, mga masisilan na aral. Kung wala kang kapahayagan, hindi mo man ito maiintindihan, subukan mong basahin yung part na ito sa Bible. Baka sumakit naman lang yung ulo mo kakukwenta nito, hindi mo ito maintindihan. So, ano, pag sinabing 70 weeks of Daniel, ito ay divided into 3 period. Yung first period na binasa natin kanina is yung part kung saan ito ay sabi dito yung they are divided in 3 periods as we find out in Daniel 9. 3 periods. First is 7-week period. Una pala mga kapatid, yung 7-week period. Pero, gaya ng sinabi ko, hindi ito literal na 7 na 7 linggo. Ito ay 7 prophetic weeks. Na, sabi dito, then a 62, which is 62, and then a 1-week period. Yun yung 3 period na tinutukoy. And then yung first period, 7, since ito ay hindi natural na bilang na 7 weeks lang, ang ibig sabihin nito, yung isang linggo ay 7 weeks ang tawag dito, equivalent. Yung isang linggong dito, equivalent to a 7 weeks, no? Or 7 years, no? So, 7 times 7 equals 49 years. Yun yung first part. And then yun ay para sa from the going forth of the commandment to rebuild the Jerusalem. Yung paglabas ng kautusan para itayo muli yung Jerusalem. Kasi alam naman natin mga kapatid na yung unang Jerusalem tinayo pa ni Solomon. Nasira. Yung pangalawa, itinayo. And then nasira na naman. Kaya, pag sinabing Jerusalem, ito yung pinakang sentro ng daigdig. The most holy place. Kaya nga, ito yung para sa kanila, banal na lugar eh. Pero hindi naman talaga
yung lugar ang talagang banal. Yung kaya nga, sabi, according sa Bible, Abraham was looking for a city which maker and builder was God. Tama. Pero hindi ito nakita ni Abraham in his time. Bakit? Ang totoong gustong makita ni Abraham ay hindi yung literal na lugar, kung hindi, Abraham and also the prophet and Old Testament are longing to see this day. Tama. Bakit? Ano yun? Dito ngayon mga kapatid, na andito yung pillars ng tinatawag na Temple of God. We are the very Temple of God. Tayo yung New Jerusalem, which is the maker and builder was God. That's right. Hindi yung literal. Tayo yung spiritual New Jerusalem. Kaya, naandito sa panahon natin yung golden age. Tama. Glorious age. Na yung mga prophets of old, yun yung gustong abutin. Hindi sila nakaabot. Tama. Na, so, yung third temple, maraming saan ay tatayo. Hindi na natin problema kung saan ba ang location o kung anong plano. Bakit may divine architect dyan? Tama. I-prepare na yan ng ating Panginoon. Hindi ba pinagtatalunan pang maigi ganun? Only the bride ang may authority dyan pagdating ng time. Sabi nga, the New Jerusalem, hindi ito yung panahon na especially yung sinasabi natin, the comparison of new heaven and new earth, ay hindi ito yung old na kalagayan. Kasi yung first na kalagayan, yung umpisa, ay mag-uumpisa pa lang dito sa millennium. Pero yung millennium, magkaiba sa new heaven and new earth. Tama. Bakit? Yung millennium kasi, it is just only a 1,000 period, 1,000 years. Pero after noon, doon ngayon magmamaterialize. Yung streets of gold, literal places na tinatawag na New Jerusalem. No? Kung titignan natin, according sa scripture, ito ay nakita ni John. And then, si Abraham din, hinahanap niya ito. With this wide revelation, according to the prophet, we know how to position those revelation. Yung prophet na yun. Alam natin na pag sinabing New Jerusalem, it is applicable for both spiritual and natural. So ngayon, yung second part is yung 62 years. Ito naman ay from the rebuilding of the temple to the Messiah. Nakitayo na yung templo hanggang sa pagdating ng Messiah the Prince. Hanggang doon yung 62 weeks na tinatawag. Na yung 62 weeks na ngayon, as I said, i-multiplier natin sa 7. Because kada isang linggo ay equivalent ng 7 years. So 62 times 7 equals 434 years. So hanggang pagdating ito ng Messiah. And then yung last part, hindi ko na babasahin maigi kasi 641 ha. Yung last part is only 1 week na walang iba, equivalent ito ay ng 7 years. Kaya kapag tinignan mo, 7 yung first part, then 62 equals 69. Tama. 69 weeks na. Then yung last week, isa. 1 week. Equivalent ng 7 years. 7 years. So, ang total is 70 weeks. Itong isang linggo. Pero ang most important thing dito is yung last part. As I said, talagang pag last part na dyan nagkakaroon ng confusion. 1 week. Kasi yung iba, okay na, settled na, history na. And based on history, madali nang matukoy. Pero yung mga bagay, especially yung future pa, doon nagkakaroon ng presuming. And they presume na yung 1 week na ito or 7 years is still yet to come. Complete. Di ba?
Yung iba, 7 years tribulation. Iba-iba ang gawa nila. Bakit anya? 7 years na, di ba? Hindi pa anya nagaganap. Si Jesus Christ anya at the age of 30, 33 diba? ata yan. lang nagkuhan and then 33 siya namatay. Tama. Kulang anya. Pero hindi mo alam yung eksakto Tama. na yun pala by revelation, yun yung first part ng tinatawag ng last period. Okay. And sabi dito ni Brother Branham, doon tayo focus sa last part. Para makita ko naman natin. Anyway, ang mahalaga dito, isang bagay na i-condemn natin, kung paano ito makwenta, ay kung ibabaybayin natin, medyo may kakabaan. So, hindi ito sa pamamagitan ng tamang yung kalendaryo na gamit natin. Kasi pag may mga kalendaryo na paiba-iba yung number. May ibang Number of picture. months. May up and down. May 30, 31, may 28 ba? 29. May 29 leap year. Paisipin mo yung mga ganong kalendaryo, nakakalito yun. Yung Julian, Roman, diba? Yung Julian calendar, 365 days in 1/4 yun. Ang isang taon. Yung Roman naman, 365 days naman. So, hindi stable yung months nila. Kaya hindi mo sila mako-compute kung yun yung gamit mong kalendaryo. So, ang gamit dito ni Brother Branham is yung tinatawag na prophetic. Prophetic na calendar. Ngayon sabi dito, now 300. Now the 144,000 that was the Jews. Abraham was God's servant. The Jews always been God's servant. The Gentile was never been his servant. Yung para ito sa Now let me stop here just a minute that you might know beyond one shadow of doubt. I just wouldn't take that one place. I can take it through the entire scripture and prove you that 7 days is that 7 or 1 week or 7 years. Medyo nagkakaroon ng mumble of speech. Pero maiintindihan mo naman dahil ang conclusion din ni Brother Branham sa dulo din parate. In the Bible, I just did it over here in Revelation 11 chapter in the 3rd verse. Them prophets will prophesy 1,203 short days, which is in the midst of the last week of the Jews. Their cut off and the Armageddon sets in. Then, if that be so, there it is again, exactly 30 days in a month. So, ang pinapakita dito ni Brother Branham na yung 1,260 days ay equivalent yan ng 3.5 years. So, yung remaining ay only 1,260 days. Tama. Pero bahagi ito ng tinatawag na third period because yung 7 weeks are only divided into 3 periods. Yung first period ay 7 weeks. Second period is 62. Then yung last period may dalawang parte. No. 7 plus 62, 69, and then 1 week. 1 week. Equal 70. Pero didiinan ko yung last week may dalawang part. First part, 3.5. Tama. 3.5 yung first part.
ng last period na ito. Last week. And then yung 3.5 years, ito ay para sa pag-resume ng gospel sa Hudyo. Kaya si Brother Branham, mga kapatid, kung maalala natin, hindi basta-basta yung prediction niya na from 1933 to 1977, something will take place. Ano yun? Walang iba. Sabi nga, ito yung coming of the Lord. Bakit? Nung time kasi na yun, is yung bilang niya is 1,954 total span of God's time na nagdidil na ang Panginoon sa mundo. Eh, yung computation niya, 1977, di ba? From 1933 to 1977. Ano yung significance ng 1977? Ano yung kahalagahan? Bakit? Mayroon sa 1977, kaya bagay sinabi niya, as a student, bilang estudyante, under the divine inspiration talaga, parang firm si Brother Branham doon. Kaya masasabi mo na even ito ay prediction, there is a different prediction and prophesy. In one sense, parang isang bagay lang yun. Dahil dinidinan niya na talagang magaganap. Bakit yung 1977, according sa literal na pagkukwenta ni Brother Branham, is the 70th Jubilee. 70th Jubilee from the beginning of Jubilees. Kaya AD 33, rejection ni Christ. So kung yung 1977, babawasan mo ng 33, ang lalabas 44 years. No? Tama. 44 years na. From 1977, i-less mo yung 33, sa 33 AD, Christ rejection, ang kakalabasan is 44 years. Tapos, i-plus mo yung 17 years. Bakit? Sinabi niya ito. Kailan niya sinabi? 1961. Yung 70 week, finish niya ng 1961. So, mayroon na tayong 44 years, no? Ayon sa computation natin na 77, i-less mo yung 33, 44 years. So ngayon, from 1961 to 1977, nung i-preach ni Brother Branham, ang pagitan ng taon na ito ay 16 years. Kaya ang mangyayari, yung 16 nakuha natin, plus 33, yung rejection ni Christ, mayroon ng eksaktong 49 years. Ika nga, ito rin yung eksaktong amount ng Gentile. Para tayo ay ikukumpara sa Jubilee, ganoon na rin yung kalagayan natin. 49 years, ang literal na pag-Jubilee is from 49. Pag 50, yun na yung Jubilee. Yung 49 years, ano na, magiging 50th year na. Pag 50th year means Jubilee. Kaya ganoon yung sinabi ni Brother Branham. Eh yung tao, hindi nila iyon masundan. Akala nila parang dahil lang sa mga ganoon, may vision, may inspiration ang ating Panginoon sa propeta na nakikita niya even doon sa isipin mo si Daniel nung hindi pa ito ipinapakita, hindi pa itinuro sa kanya ni Gabriel, di ba? Parang baliwala sa kanya, pero nung binisita ngayon si Daniel, bakit? Si Daniel kasi ay Hudyo. So dahil Hudyo siya na kailangan niya ito, di ipinaalam sa kanya, maging aware siya na mayroon na lang palang ganitong timetable. Di doon nagkaroon ng something na, kumbaga sabi nga, parang kung sa time natin, parang desperation na eh. Bakit? Nalalaman mo na yung mga bagay na nagaganap. So, ganoon din. May connection kaya nung 1954. Di ba, alam natin kung anong kahalagaan nung 1954. Na-establish yung Israel, tama ba? As a nation. Tama. And then, during that time, simultaneously, mayroon din visitation. Kay Brother Branham.
may significant, nagkukonekta parate. Kaya hindi mo po pwede na bigyan o hindi alisin sa eksena yung kalagayan natin. May connection yun. Nung dumating yung Gentile, nakat yung Hudyo, nakaabang sila, pero may kaganapan pa rin dyan. Kung ang tingin nila, yung Hudyo, yung timepiece, hindi para sa akin. Bagamat sinabi ng prophet, watch Israel. Pero sino ang totoong Israel? Hindi yung Israel na according sa literal na kalagayan, hindi yung Israel by election. And to be exact, we are the real Jew. Pero hindi natin sinasabi na walang 144,000 na. O di, kung tayo yung totoong Israel by election, or tayo yung real Jew, yung pinakang saving word is Jew, we are circumcised already sa pamamagitan ng Holy Ghost baptism, walang ibang iwawats kundi yung bride. If the bride know her position, then one day, the rapture, darating na. So, hanggang dito na lang ako. God bless you all. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa Lord sa isang magandang mensahe na pinabot mo. Nangaral mo sa bawat sa amin. Naway magsilbi itong kalakasan, inspirasyon sa bawat isang tagapakinig ng mensahe sa uling kapanahonan. Ito po mga kapatid na mga bagay na kailangan kapatid sa Brad Kasalunod na yung mga nakikira pang panahon, yung 3.5 years, even yung 1,260 days, under Book of Revelation, chapter 11, verse 12, ay magkakaroon po talaga muna ng pag-agaw. Yung Gentile, tinatawag na Gentile dispensation. Kaya nga, sa Romans 11:25, verse 25, binulag ng Diyos ang Israel o yung mga Hudyo para makakita yung mahintil. Kaya nga, magkakaroon muna ng yung tinatawag na Gentile dispensation o pag-agaw. I-rapture muna yung Gentile bride. Hindi yung, kasi pag sinabing Gentile magkaiba po yung Gentile church sa Gentile bride church. Ako, kasi kukunin mo na yung Gentile bride church, i-rapture, at yung natitira pang 3.5 years ay para po yun sa mga Hudyo dun sa Israel. Yung 2 olive trees, which is Moses and Elijah, yung 144,000 po kasi mga kapatid, yun po ang pangatlong pag-agaw na sila po mga kapatid, after na wala na dito yung Gentile, ay yung Holy Spirit naman po, yung aral ituro, ay nandun naman po sa Israel. Sila naman po mga kapatid ang magdadala ng mensahe sa pag-reject nila sa kanilang Messiah. Doon nila malaman yung Messiah yung kanilang ni-reject, walang iba ang ating Panginoon sa Kristo. So, mamatay siya sa Moses at Elijah kasi sa Moses at Elijah ay hindi nakaranas ng kamatayan. Nakausap nila ng ating Panginoon si Moses at Elijah doon sa Mount Transfiguration at na-witnessan yun nila Peter, James at John. Ano po? Kaya doon pinapakita ng ating Panginoon laging may witness ang ating Panginoon. So doon mga kapatid makikita natin na talagang mayroong pag-agaw na mangyayari. Kaya i-rapture muna yung bride, Gentile bride, at sila po yung magpapatuloy doon sa Israel. 3.5 years na natitira, ano po, yung 1,260 days, para sa mga Jew po yun, at wala na po tayo doon. At tayo po ay nandoon na sa marriage supper with the Lamb. So napakasarap po ng mensaya na po. Magkaabang mayroong nagaganap na 3.5 years tribulation period, yung bride ay wala na po dito. Wala na po tayo dito mga kapatid. Nasa magandang kalagayan na po tayo. Kaya nga, napakasarap malaman natin ang programa ng ating Panginoon. Sa biyaya niya, nalaman natin ang kanyang programa na hindi natin dadanasin yung mga mangyayari dito sa ibabaw ng mundo.
kapiling na natin ating Panginoon Kristo. Kaya nga may first rapture, yung Old Testament saints, and then Book of Matthew chapter 27, verse 50 hanggang 57. At yung second rapture, yung sinasabi doon sa 1 Thessalonians 4:15-16, diba? The dead in Christ shall rise first, amen, and those who are remain unalive at twinkling of an eye. Kaya magkakaroon tayo ng body change. Kaya may literal na pag-agaw talaga. So yun ang napakasarap at sa mga oras na ito, God bless. Maraming salamat at dito na po nagtatapos ang ating gawain. Praise be to God. Palakpakan natin ating Panginoon.